6 na taon na nagtiis sa isang mapang-abusong kasal, hindi inakala ni Althea Reyes na ang araw ng kanyang paglaban ang magiging simula ng pagbagsak ng pamilyang Valderrama. Nang mabunyag ang mga lihim tungkol sa huwad na dugo at ang madilim na balak laban sa sarili niyang ina, pinili niyang lumaban at ibunyag ang katotohanan sa ngalan ng hustisya. Ngunit handa ba siyang harapin ang tunay na kapalit ng kalayaan? O may mas malupit pang katotohanang naghihintay sa kanya? Kumikidlat sa kalangitan ng Makati at ang bawat dagundong ng kulog ay tila isang babala para kay Althea. 6 na taon. 6 na taon na siyang naninirahan sa malapalasyong bahay ng mga Valderrama. Ngunit hindi niya kailanman naramdaman na ito ay kanyang tahanan. Ito ay isang malamig na hawla at siya ang ibon na matagal nang naputulan ng pakpak. Ang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto sa gitna ng hating gabi ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Sino ang bibisita sa gitna ng ganito kalakas na bagyo? Nang bumaba siya, naabutan na ng kasambahay na buksan ang pinto. At doon, sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakatayo si Isabel Gonzaga. Basang-basa, yakap ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki na nanginginig at namumutla. Mateo. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata, nang magtama ang kanilang paningin ni Althea, ay may bahid ng tagumpay. Mabilis na lumabas si Mateo mula sa kanyang study, ang asawa ni Althea. Walang alinlangan, nilapitan niya si Isabel, hinawakan ang balikat nito, at tiningnan ang bata. Anong nangyari? Mataas ang lagnat ni Migs. Humihikbing sabi ni Isabel, nawalan ng kuryente sa amin at hindi ko matawagan ang doktor niya. Dito na ako dumiretso. Ikaw lang ang naisip kong matatakbuhan. Automatikong kumilos si Althea. Dalhin niyo siya sa guest room. Tatawagan ko si Dr. Jimenez, ang family doctor natin. Ngunit isang malamig na kamay ang pumigil sa kanyang braso, si Mateo. Huwag, mariin niyang sabi. Napakunot ang noo ni Althea. Anong wag? Kailangan ng bata ng Dr. Mateo. Huwag mong papangunahan ang sitwasyon, Althea, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ako na ang bahala rito. Hinaplos ni Mateo ang noo ng bata. Mainit nga siya. Isabel, dalhin mo siya sa itaas. Kukunin ko ang gamot. Mateo, hindi sapat ang gamot lang. Giit ni Althea, ang pag-aalala ay napapalitan na ng inis. Kailangan siyang makita ng doktor. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. Humarap sa kanya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pwede ba? Kahit ngayon lang, magpakita ka ng konting malasakit? O sadyang hindi mo kayang makita na kailangan ako ng sarili kong anak? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Sarili kong anak. Ang mga salitang yon ang paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Althea sa loob ng 6 na taon. Hindi iyon ang punto ko. Pilit niyang ipinapaliwanag. Ang sakin lang, ang kapakanan ng bata. Huwag mong isubo ang pangalan ng anak ko sa bibig mo. Sigaw ni Isabel, biglang nagbago ang anyo mula sa isang kaawa-awang ina tungo sa isang babaeng mapang-ahas. Wala kang karapatan. Ako ang may-ari ng bahay na ito, Isabel. Kalmadong sagot ni Althea, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. At sa bahay na ito, ang kalusugan ng isang bata ang uunahin. Sinubukan niyang lapitan ang bata para tingnan kung gaano ito kalala. Ngunit hinarangan siya ni Mateo. Ang pagtatagpong yon ang nagtulak sa lahat, sa bingit ng kapahamakan. Huwag mo siyang hahawakan, utos ni Mateo. Asawa mo ako, Mateo. Karapatan kong... Isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa kulog sa labas. Pak! Ang sampal. Naramdaman ni Althea ang init na gumapang sa kanyang pisngi bago pa man niya maramdaman ang sakit. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na buhos ng ulan at ang mahinang pag-iyak ng bata. Dahan-dahan,
Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. May dugo. Tinamaan ng singsing ni Mateo ang gilid ng kanyang labi. Tumingin siya kay Mateo. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito. Tanging galit at pagkasuklam. Isang bagay ang namatay sa loob ni Althea sa gabing iyon. Ang huling piraso ng pag-asa. Ang huling hibla ng pagmamahal na pinanghahawakan niya. Tumalikod siya nang walang imik, walang luha, walang salita. Tila isang multo, naglakad siya paakyat ng hagdanan, diretso sa kanilang silid. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may pasa sa pisngi at may basag na puso. Ngunit sa likod ng sakit, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Isang malamig at mapagpasyang apoy. Ito na ang wakas. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang walk-in closet at kinuha ang isang maleta. Tahimik niyang inilagay ang ilang damit, ang kanyang pasaporte, at ang mga alahas na bigay ng kanyang yumaong ina. Hindi niya kinuha ang kahit anong bagay na may pangalang Balderrama. Hila-hila ang maleta. Bumaba siya muli. Naroon pa rin sila sa sala. Si Mateo, nakatayo at tila naguguluhan. Si Isabel, nakayakap pa rin sa kanyang anak na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Nilagpasan niya sila na parang hindi sila nag-e-exist. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng gulong ng kanyang maleta laban sa mamahaling marmol na sahig. Nang buksan niya ang pinto, ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Ngunit para sa kanya, iyon ang simula ng kanyang kalayaan. Habang naglalakad siya papalayo sa malaking bakal na tarangkahan ng mansyon, basang-basa ng ulan, na humahalo sa luhang ngayon pa lang nagsimulang pumatak, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numero sa kanyang contacts. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot, puno ng pag-aalala. Althea, anong nangyari? Bakit gising ka pa? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya naramdaman kailanman. Gabriel, kailangan ko ng tulong mo. Ilang minuto lamang ang lumipas, ngunit para kay Althea na nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig, iyon ay parang isang kawalang hanggan. Ang mga ilaw ng paparating na itim na sasakyan ay tila isang sagip buhay mula sa kadiliman. Huminto ito sa tapat niya at mabilis na bumaba si Gabriel Santos. Hawak ang isang malaking payong. Wala siyang sinabi. Ang mga mata niya lang, puno ng hindi masabing pag-aalala, ang nagsalita. Nakita niya ang pamumula sa pisngi ni Althea, ang maliit na sugat sa gilid ng labi nito. Isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito pinalitan ng isang kalmadong aura. Maingat niyang inalalayan si Althea papasok sa passenger seat. Isinara ang pinto at umikot para bumalik sa driver's side. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binasag lang ng humihinang tunog ng ulan at ng air conditioning. Inabutan siya ni Gabriel ng isang makapal at malinis na tuwalya mula sa backseat. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Althea, habang marahan niyang ipinupunas ang tuwalya sa kanyang buhok at mukha. Inabutan din siya nito ng isang bote ng tubig. Uminom ka muna, mahinahong sabi ni Gabriel, habang sinisimulan ng paandarin ng sasakyan. Hindi siya nagtanong, hindi niya kailangan. Ang kalagayan ni Althea ay sapat ng sagot. Dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na condominium unit sa The Fort. Malinis, moderno, at higit sa lahat, pribado. Wala munang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin. Dito ka muna. Ligtas ka rito. Habang nakaupo si Althea sa sofa, nakabalot sa isang kumot na ibinigay ni Gabriel, nagsimula itong magsalita. Hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang isang abogado.
Inilatag niya ang ilang mga dokumento sa coffee table. Althea, panimula niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan mong malaman na hindi ito magiging madali. The Valderramas own half of Makati. Nasa kanila ang pera, ang impluensya, ang pinakamagagaling na abogado. They can, and they will, make this very, very ugly for you. Tinitigan lang siya ni Althea. Ang kanyang mga mata ay blanko pa rin, ngunit nakikinig siya sa bawat salita. They will paint you as the villain. Pagpapatuloy ni Gabriel. A gold digger, an adulteress, anything to ruin your reputation. Hahalongkatin nila ang buong pagkatao mo para lang manalo. Handa ka ba para doon? Sa isang saglit, naalala ni Althea ang isang tagpo noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Nasunog ang halos isang linggo niyang pinaghirapang architectural plate dahil sa isang aksidente sa dorm. Umiyak siya sa isang bench sa campus. Pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Si Gabriel, nakaklase niya sa isang minor subject, ang nakakita sa kanya. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya at inabutan siya ng panyo at isang cup ng mainit na tsokolate. Hinintay niya itong matapos umiyak bago sinabing, okay lang magsimula ulit. Mas gagalingan mo pa sa susunod. Ang Gabriel na iyon, ang tahimik, ang maaasahan, ang laging nandyan, ay siya pa ring Gabriel na kaharap niya ngayon. Ang pagkakaiba lang, hindi na ito isang sunog na drawing plate ang problema niya, kundi ang abo ng kanyang buong buhay. Huminga siya ng malalim. Ang pagiging manhid na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na bato ng determinasyon sa kanyang dibdib. Ang sampal ni Mateo ay hindi lang gumising sa kanya. Binigyan siya nito ng kaliwanagan. Alam ko, sagot ni Althea, at nagulat si Gabriel sa biglang pagbabago ng kanyang boses. Nawala ang panginginig. Nawala ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang lamig na nakakapangilabot. Alam ko kung ano ang kaya nilang gawin. Nakita ko sa loob ng 6 na taon. Pero tapos na ako sa pagiging biktima, Gabriel. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kaibigan. Hindi lang divorce ang gusto ko. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ang kumot ay nahulog mula sa kanyang mga balikat. Tila isa itong simbolismo ng pagtatakwil niya sa kahinaan. Gusto kong bawiin ang lahat. Ang dignidad ko, ang pangalan ng pamilya ko, at bawat sentimo na kinuha nila mula sa amin. Gusto kong pagbayaran ni Mateo ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko. Napatitig si Gabriel. Ito ay isang Althea na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang asawang martir na si Althea Valderrama. Ito si Althea Reyes at handa na siyang lumaban. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Kung ganoon, anya, sabay kuha ng isang dokumento. Umpisahan na natin ang laban. Samantala, sa opisina ng Valderrama Corporation kinabukasan, si Mateo Valderrama ay abala sa isang meeting nang pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang isang selyadong sobre. Sir, this was delivered by a private courier. It's marked urgent and personal. Binuksan niya ito ng walang gana. Iniisip na isa lamang itong business proposal. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa itaas ng dokumento ay nagpatigil sa kanyang mundo. Petition for annulment. At sa ilalim nito, ang pangalan ng petitioner. Althea Reyes, hindi Valderrama. Reyes. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na puno ng pagkamuhi at hindi paniniwala. Napatingin sa kanya ang mga board members sa conference room. The meeting is over, malamig niyang sabi. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Nang sila na lang ang naiwan, ibinalibag ni Mateo ang mga dokumento sa mesa. Kinuha niya ang papel, nilukot ito sa kanyang kamao na tila balieg ni Althea ang hawak niya. Ang babaeng iyon. Pagkatapos ng lahat, siya pa ang may ganang gumawa nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero.
Ma'am, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay mababa at puno ng lason. That woman wants a war. Let's give her one. Ang law firm na kumakatawan sa mga Valderrama ay matatagpuan sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Ayala Avenue. Ang lahat sa paligid, mula sa makintab na sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga mamahaling painting sa dingding, ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ito ay isang teritoryo na sadyang idinisenyo para iparamdam sa sinumang kalaban na sila ay maliit at walang laban. Ngunit habang naglalakad si Althea sa tabi ni Gabriel, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Walang alahas maliban sa isang maliit na hikaw na pamana ng kanyang ina. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang malinis na bun. Mukha siyang simple, ngunit may dignidad. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang pasa sa kanyang pisngi na ngayon ay natatakpan na ng kaunting makeup. Iyon ang kanyang baluti. Pumasok sila sa isang malawak na conference room, isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ang nasa gitna, na papalibutan ng mga upuang katad. Sa kabilang dulo, 3 abogado na nakasuot ng mga mamahaling suit ang naghihintay. Sila ay parang mga pating na nag-aabang sa kanilang biktima. Mr. Santos, Mrs. Valderrama, bati ng nangungunang abogado, isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata. I am Attorney Dizon, please have a seat. Ang paggamit niya ng apelyidong Valderrama ay sinadya, isang paalala kung kanino siya nakatali. Umupo si Althea, pinanatiling tuwid ang kanyang likod, habang si Gabriel naman ang naglatag ng kanilang mga gamit. Walang paligoy-ligoy, sinimulan ni Attorney Dizon ang usapan. My clients, the Valderrama family, wish to resolve this matter as peacefully and as privately as possible. They are prepared to offer you a very generous settlement. Itinulak niya ang isang folder sa gitna ng lamesa. Binuksan ito ni Gabriel, sandaling katahimikan habang binabasa nito ang mga nilalaman. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gabriel, ngunit nakita ni Althea ang bahagyang pagtiim ng kanyang panga. This is not generous. This is an insult. Mahinahong sabi ni Gabriel, isinasara ang folder. Ngumiti si Attorney Dizon, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. That and a non-disclosure agreement. In exchange for your complete silence, you will be financially secure. You can start a new life far from here. Malayo sa kanila, bulong ni Althea, sapat lang para marinig sa kanilang panig ng lamesa. Biglang umilaw ang isang malaking screen sa dingding. Lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok, suot ang kanyang mga perlas, at may malamig na aura na kayang magpababa ng temperatura ng buong silid. Doña Victoria Valderrama. Althea, hija, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng yelo. I hope you are reconsidering this foolishness. Ang pamilya ay sagrado. Ang mga gusot ay dapat ayusin sa loob ng pamamahay o mamahay, hindi sa isang korte. Tumingin si Althea sa screen. Sa likod ng matapang na anyo, naramdaman niya ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Naalala niya ang lahat ng mga pagkakataon na ipinahiya siya ng biyenan sa harap ng mga kaibigan nito. Isang hapunan, ilang taon na ang nakalipas. Suot ni Althea ang isang damit na dinisenyo ng isang batang Pilipinong designer. How quaint! Komento ni Doña Victoria sa harap ng lahat. But a Valderrama should be wearing Parisian couture, not something from a local upstart. Ang tawa ng mga bisita ay tumatak sa kanyang isipan. Ang mga alaalang yon ang nagpatigas sa kanyang puso. Ang takot ay napalitan ng galit. We value our privacy, Althea. Pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay naniningkit. And I'm sure you value the good name of your own family as well. Ang mga Reyes, kilala sila bilang marangal na pamilya. We wouldn't want any
Unnecessary scandals to tarnish that name, would we? Iyon na, ang banta, nakatago sa mga magagalang na salita, ngunit malinaw na malinaw. Sirain mo kami at sisirain namin ang lahat ng natitira sa'yo. Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya diretso sa kamera, sa mga mata ni Doña Victoria. Ang lahat ng ingay sa kanyang isipan ay nawala. Ang natira na lang ay ang imahe ng kanyang sarili sa salamin noong gabing iyon. Duguan ang labi, basag ang puso, ngunit gising na sa katotohanan. Tapos na po tayo sa usapang ito, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Nagulat si Atty. Dizon. Maging si Doña Victoria ay bahagyang natigilan. Tumayo si Althea at sumunod si Gabriel. Tumingin siya sa mga abogado ng Valderrama. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Tell your clients, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. I'll see them in court. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, kasunod si Gabriel. Iniwan nila ang mga abogadong tulala at ang imahe ni Doña Victoria sa screen. Ang mukha ay nababalot na ngayon ng purong galit. Habang naglalakad sila sa lobby, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot kay Althea. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang malaking hakbang. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Pagdating nila sa ground floor, biglang nag-vibrate ang telepono ni Gabriel. Kinuha niya ito, tiningnan ng screen, at bigla siyang napahinto sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Althea, inabot niya ang telepono sa kanya. Sa screen, isang breaking news article mula sa isang sikat na gossip blog at ang headline na nakasulat sa malalaking letra ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Heredera ng mga Reyes, inakusahan ng pangangaliwa, tangkang pangingikil sa pamilya Valderrama. Sa ilalim nito, isang larawan niya nakuha ilang linggo na ang nakalipas, tumatawa habang kausap ang isang lalaking business partner sa isang coffee shop. Ang anggulo ay ginawang mukhang malisyoso. Nagsimula na. Ang digmaan ay hindi na lamang sa korte, nagsimula na ang pagwasak sa kanyang pagkatao sa mata ng buong mundo. Sa loob ng tahimik na condominium unit, ang tanging maingay ay ang telepono ni Althea. Walang tigil ang pagpasok ng mga mensahe, mga notification mula sa social media, mga komento mula sa mga taong hindi niya kilala. Hinuhusgahan siya, tinatawag siyang manggagamit, makasalanan. Ang bawat salita ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang digmaan na sinabi ni Gabriel at si Doña Victoria, ang general, na nag-utos ng unang pagsalakay. Ang layunin niya ay sirain hindi lang ang kanyang kaso, kundi ang kanyang kaluluwa. Pinatay ni Althea ang telepono at inilagay ito sa mesa. Screen side down, tumingin siya kay Gabriel na kanina pa tahimik na nagmamasid sa kanya. Huwag mong basahin ang mga yan, Althea. Puro kasinungalingan lang iyan. Payo ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon. Alam ko, sagot ni Althea. Ngunit ang kanyang tingin ay malayo. Pero ngayon, mas naiintindihan ko na kung paano sila maglaro. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nadudurog. They want to dig up dirt on me? Fine. Humarap siya kay Gabriel at ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. Kung gusto nilang maghalongkat ng nakaraan, sige, pero hindi ang nakaraan ko ang bubuksan natin. Magsimula tayo sa nakaraan nila. Kinabukasan, sa halip na magkulong sa kondo, nagpunta si Althea sa isang lumang coffee shop sa Maynila, isang lugar na madalas puntahan ng kanyang ina noon. Sa tulong ni Gabriel, nakuha niya ang access sa mga online archives ng mga lumang pahayagan. Sa isang sulok ng kapihan, habang amoy ng bagong timplang kape ang nangingibabaw, binuksan niya ang isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Tragic accident claims life of Reyes Jerez. Iyon ang headline. 10 taon na ang nakalipas. Ang larawan ng kanyang ina.
si Amelia Reyes, na nakangiti, ay nasa tabi ng larawan ng wasak na sasakyan. Ayon sa ulat, nawalan ng preno ang kotse sa isang pababang kalsada sa Antipolo sa gitna ng malakas na ulan. Isang bukas at saradong kaso. Ngunit habang binabasa ni Althea ang mga detalye, may mga bagay na hindi nagtutugma sa kanyang alaala. Tinawagan niya si Gabriel. "Gabriel, can you get me a private investigator? Someone discreet and very, very good." Kinahapunan, ipinakilala siya ni Gabriel kay Mr. David, isang dating pulis na naging private investigator. Isang lalaking nasa edad 50, hindi pala salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng karanasan. Sa isang pribadong silid sa opisina ni Gabriel, inilatag ni Althea ang lahat. Ang ulat ng pulisya, ang mga artikulo sa dyaryo. "Tingnan ninyo po ito," sabi ni Althea, itinuturo ang isang bahagi ng ulat. Sabi dito, walang ibang sasakyang sangkot. Pero naalala ko, bago ang aksidente, ikinukwento ni Mama na may isang itim na kotse na madalas sumusunod sa kanya. Binaliwala lang namin yon noon. Inisip na baka paranoid lang siya dahil sa isang malaking business deal. Kinuha ni Mr. David ang mga dokumento at sinuri ito ng mabuti. Masyadong mabilis isinara ang kaso considering na ang biktima ay isang prominenteng tao, komento niya. At ang tanging witness, isang street vendor na nakakita raw sa paggiwang-giwang ng kotse, biglang umalis at nag-migrate sa probinsya isang linggo, pagkatapos magbigay ng salaysay. Hindi na siya muling nahanap. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Althea. "May mali," bulong niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Althea. Umuwi siya sa luma nilang bahay sa Quezon City, ang bahay kung saan siya lumaki, na matagal nang nakasara. Naghahanap siya ng kahit anong maaaring makatulong. Sa ilalim ng kama ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang baul na puno ng mga lumang album at papeles. Habang binubuklat niya ang isang leather-bound na photo album, isang larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang larawan mula sa isang charity ball. Ang kanyang ina, si Amelia, ay nakatayo katabi si Doña Victoria Valderrama. Pareho silang nakangiti sa kamera. Ngunit sa mas malapit na pagsusuri, nakita ni Althea ang hindi niya napansin noon. Ang nangiti ng kanyang ina ay pilit. At ang kamay ni Doña Victoria na nakahawak sa braso ni Amelia ay tila masyadong mahigpit. May tensyon sa pagitan nila. Isang bagay na natatago sa likod ng kanilang mga eleganteng gown at mga mamahaling alahas. Hindi sila magkaibigan. Sila ay magkaribal. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila pumupunit sa katahimikan ng lumang bahay. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. "Miss Reyes, si David ito." Ang boses ng private investigator ay apurado at mababa. Tila ayaw niyang may ibang makarinig. "Mr. David, may nahanap po ba kayo?" "Oo," sagot nito. "At sa tingin ko, ito na ang simula. Nahanap ko na siya, ang street vendor na nawawala. Nasa isang maliit na bayan sa Laguna, namumuhay ng simple." Isang bugso ng pag-asa ang bumuhos sa puso ni Althea. Talaga? Kailan natin siya pwedeng kausapin? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Diyan tayo may problema." Pagpapatuloy ni Mr. David, ang kanyang boses ay mas bumaba pa. "Kailangan nating mag-ingat." Habang inoobserbahan ko siya mula sa malayo, napansin kong may iba pang nagmamasid sa kanya. Isang itim na sasakyan na walang plaka. Mukhang hindi tayo nag-iisa sa paghahanap sa kanya. Mula sa kanyang opisina sa ika-40 palapag, tanaw ni Mateo Valderrama ang buong Makati City. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Lahat ay tila maliliit na piraso sa isang chessboard na pag-aari niya. Ganoon niya laging tinitingnan ang mundo. Isang laro ng kapangyarihan. At sa larong ito, hindi pa siya kailanman natalo.
Ngunit ang petisyon para sa annulment na inihain ni Althea ay isang nakakainis na gambala. Isa itong maliit, ngunit matalas na tinik sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa mahal niya ito. Ang kasal nila ay isang kasunduan sa negosyo, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nakakainis ito dahil isa itong pagsuway, isang paghamon sa kanyang awtoridad. Ang pagtap ng kanyang pluma ay bumilis nang maalala niya ang headline ng balita. Heredera ng mga Reyes, inakusahan ng pangangaliwa. Epektibo, oo. Mabilis na kumalat ang apoy, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadiri. Hindi ganito lumaban ang mga Valderrama. Ang paraan nila ay tahimik, matalas, at sopistikado. Isang pag-atake sa boardroom, hindi sa mga maruruming pahina ng isang gossip blog. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ina. "Mom," diretso niyang sabi, "nakita ko ang mga balita. This is too much. Masyadong mababa ang klase nito." "Mateo," sagot ni Doña Victoria mula sa kabilang linya, ang boses ay kalmado na parang yelo. "Ang digmaan ay hindi palaging maganda. Kailangan nating ipakita sa kanya kung saan siya lulugar. Kailangan niyang matakot." "Hindi ako sang-ayon sa paraan," giit ni Mateo. "We're Valderramas. We don't stoop to this level. May iba pang paraan para manalo." "Ang kahinaan mo, Mateo, ay ang iyong pride," sagot ng ina. "Gawin mo ang kailangan mong gawin. Protektahan mo ang anak mo at si Isabel. Ako na ang bahala sa mga hindi ka nais-nais na detalye." Bago pa man makasagot si Mateo, ibinaba na nito ang telepono. Napabuntong hininga si Mateo at hinilot ang kanyang sentido. Ginagawa niya ito para kay Migs, ang kanyang anak. Para itama ang isang pagkakamali ng nakaraan, iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nang hapong iyon, dumating si Isabel sa kanyang opisina. Dala-dala ang amoy ng mamahaling pabango. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod habang nakatingin siya sa bintana. "Narinig ko ang usapan ninyo ng mami mo kanina," malambing niyang sabi. "Huwag mo na siyang alalahanin. Ginagawa lang niya iyon para protektahan tayo." Humarap si Mateo. "Ayoko lang na madamay ka pa lalo sa gulo, Belle." Ngumiti si Isabel, isang ngangiting nakakapagpakalma sa kanya noon. "Okay lang ako. Basta't nandyan ka para sa amin ni Migs, wala akong kinatatakutan." Pagkatapos ay nagbago ang tono nito. "Speaking of Migs, Mateo, iniisip ko ang kinabukasan niya. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan nating siguraduhin na secured ang future niya. I was thinking, baka pwede kang mag-set up ng isang trust fund para sa kanya. Isang malaking halaga, para kahit anong mangyari, panatag ako." Napakunot ang noo ni Mateo. "Of course, I will secure his future. He's my son. Hindi mo kailangang hilingin yan." "Alam ko." Pilit nang ngumiti si Isabel. "Pero mas maganda na kung nakasulat para may legal na kasiguruhan." Ang paraan ng pagkakasabi niya, ang pagdiin sa salitang legal, ay tila hindi isang hiling ng isang nag-aalalang ina, kundi isang demand ng isang negosyante. Isang bagay ang tila hindi tama. Maya-maya, habang papunta si Isabel sa banyo sa loob ng kanyang opisina, naiwan ang kanyang telepono sa mesa ni Mateo. Bigla itong umilaw at tumunog. Hindi niya sinasadyang makita ang mensahe sa screen. From unknown number. "Nakuha mo na ba? Huwag mo akong kalimutan." Bago pa man niya ito maproseso, mabilis na bumalik si Isabel at kinuha ang telepono. Tila nagulat na naiwan niya ito. "Ay, sorry, ang phone ko." Sabi niya na may pilit na tawa at mabilis na itinago ito sa kanyang bag. "Sige na, aalis na rin ako. Baka hinahanap na ako ni Migs." Hindi na nagsalita si Mateo. Hinatid niya lang ito ng tingin hanggang sa pagsara ng pinto. "Nakuha mo na ba? Sino ang nag-text? At ano ang nakukuha niya?" Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Kinagabihan, sa kanyang bahay,
na ngayon ay malaki at tahimik dahil sa pag-alis ni Althea, sinubukan ni Mateo na magtrabaho habang naghahalongkat siya ng mga lumang dokumento sa kanyang study para sa isang kaso, isang sobre ang nahulog mula sa isang lumang file box. Isa itong lumang credit card statement ni Isabel mula pa noong bago sila nagkabalikan. Noong mga panahong sinasabi niyang nagtatago siya at nahihirapan sa buhay. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Tiningnan niya ang mga petsa, ang mga transaksyon, at doon, isang item ang kumuha ng kanyang pansin. Isang charge na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Petsa, 7.5 taon na ang nakalipas. Lokasyon, The Peninsula, Manila. Isang 5-star luxury hotel. Naalala niya ang linggong iyon. Iyon ang linggo ng isang malaking corporate merger sa Valderrama Corp. At naaalala niya ng eksakto ang tawag ni Isabel sa kanya noong mga araw na yon. Umiiyak ito sa telepono, sinasabing may lagnat siya at walang-wala siyang pera para pambili ng gamot. Nakikitira lang sa isang maliit na apartment ng isang kaibigan sa Pasig. Ang tawag na yon ang nagtulak sa kanya para hanapin ito at isalba mula sa kahirapan. Ngunit ang bill na ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Tinitigan ni Mateo ang piraso ng papel. Isang hotel. Isang linggo kung kailan dapat ay naghihirap siya. Isang kasinungalingan. Isang maliit, halos hindi mahalagang kasinungalingan mula sa nakaraan. Ngunit bakit? Bakit niya kailangang magsinungaling tungkol doon? Isang tanong. Sa unang pagkakataon, ang nagsimulang mabuo sa likod ng kanyang isipan. Isang tanong na dati ay hindi niya kailanman inisip na itanong. Ano pa ba ang hindi niya alam? Gabi na, sa condominium unit na nagsisilbing kanlungan at war room ni Althea. Sa labas, ang syudad ay kumikinang, ngunit sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Pagod na siya. Ilang araw na niyang sinusubukang hanapin ang koneksyon sa pagitan ng business deal ng kanyang ina at ng mga Valderrama bago ito namatay. Ngunit lahat ng daan ay tila sarado. Isang biglaang ping mula sa kanyang laptop ang nagpagising sa kanyang diwa. Isang bagong email. Ang sender, isang mahabang kombinasyon ng mga letra at numero na halatang ginawa para hindi matunton. Ang subject, ang katotohanan. Nag-atubili si Althea. Maaring isa itong bitag, isang virus na ipinadala ng kanyang mga kaaway para sirain ang kanyang mga ebidensya. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan, nanginginig ang kanyang kamay, ikinlik niya ang email. Walang katawan ang mensahe. Isang attachment lang, isang litrato. Nang mabuksan niya ito, isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Si Isabel Gonzaga, ngunit hindi si Mateo ang kasama niya. Isa itong lalaking hindi niya kilala, guwapo at mukhang mayaman din. Sa litrato, sila ay nasa isang yate, masayang-masaya. Si Isabel ay nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ang kanilang mga tawa ay tila maririnig mo kahit sa litrato lang. Sila ay mukhang tunay na nagmamahalan. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap. Itanong mo ang tungkol sa St. Luke's Medical Center, Global City. Marso, 7 taon na ang nakalipas. Paulit-ulit na binasa ni Althea ang mga salita. St. Lucas, 7 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon kung kailan sinabi ni Isabel na siya ay nagbuntis. Iyon ang simula ng lahat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Gabriel. Kahit hating gabi na, sinagot nito agad. Gabriel, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. May ipapadala ako sa'yo. Tingnan mo. Agad-agad. Kinabukasan, dumating si Gabriel sa kondo. Ang kanyang mukha ay seryoso at mukhang puyat. Hawak niya ang isang tablet. Tumawag ako sa isang kakilala sa records department ng St. Luke's.
Panimula niya, walang paligoy-ligoy. Mahirap, Althea. Very difficult. Hiningi ko ang lahat ng records ni Isabel Gonzaga noong buwan ng Marso. 7 taon na ang nakalipas. At hindi makapaghintay na tanong ni Althea. Mayroon nga, kumpirma ni Gabriel. Nagpunta siya doon, hindi para magpa-check up. Nagpunta siya sa DNA testing facility ng ospital. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. DNA test? Oo, sabi ni Gabriel. Pero heto ang problema. Ang resulta ng test na yon is sealed. In fact, ang buong file ay inilagay under the highest level of confidentiality. Kahit ang contact ko na department head ay hindi ito mabuksan. Ang sabi niya, kailangan ng direktang utos mula sa CEO ng ospital o isang court order para lang makita kung ano ang nasa loob. Sino ang nagpasil nito? Tanong ni Althea, kahit na alam na niya ang sagot. Ang request ay pirmado ng legal department ng Valderrama Corporation. Napaupo si Althea, ang lahat ay nagliliwanag na. Ang litrato, ang DNA test, ang pagiging sekreto nito. Bakit kailangang itago ang resulta ng isang paternity test? Maliban na lang kung ang resulta ay hindi ang inaasahan mo. Hindi sapat ang hinala, Althea. Paalala ni Gabriel, kailangan natin ng patunay. Paano? Halos pabulong na, sabi ni Althea. Kung selyado ang lahat. Ang contact ko, sabi ni Gabriel, ay may ibinigay na pangalan. Isang pangalan ng nurse na naka-duty sa facility nung araw na yon. Matagal nang retirado, nakatira sa isang maliit na bahay sa Pandakan. Baka may naaalala siya. Nang hapong iyon, pinuntahan nila ang address. Isang maliit ngunit malinis na bahay. Lumabas ang isang matandang babae, mga nasa edad 70 na, at may takot sa kanyang mga mata nang makita sila. Wala po akong alam, sabi niya agad. Bago pa man sila makapagsalita ng maayos, matagal na po iyon, nakalimutan ko na. Ginang Solis, malumanay na sabi ni Althea, lumalapit sa kanya. Hindi po kami narito para manggulo. Gusto ko lang po malaman ang katotohanan tungkol sa isang pasyente, si Isabel Gonzaga. Biglang namutla ang matanda. Hindi ko po siya kilala. Alam po naming natatakot kayo, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Pero ang buhay ko po ang nakasalalay dito. 6 na taon ng buhay ko ang binuo sa isang pangyayari sa ospital na yon. Pakiusap po, kung meron man kayong narinig, kahit katiting na detalye lang. Tumingin ang matandang nurse sa mga mata ni Althea. Nakita niya ang sakit, ang desperasyon. Tumingin siya sa paligid, tila tinitiyak na walang nakikinig. Hindi ko pwedeng sabihin ang resulta, nanginginig niyang sabi. Pinapirma kami ng kasunduan. May malaking halaga para sa aming pananahimik. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang konsensya ay tila bumabagabag sa kanya. Pero, pagpapatuloy niya, halos pabulong. Ang masasabi ko lang, may mga himala sa medisina. Minsan, ang resulta na inaasahan mo, hindi iyon ang lumalabas. At kung may pera at kapangyarihan ka, pwedeng magbago ang nakasulat sa papel o pwede itong itago habang buhay. Pagkasabi niyon, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Iniwan sina Althea at Gabriel sa labas. Hindi na nila kailangan ng iba pang salita. Ang takot sa mga mata ng nurse, ang pag-amin sa pananahimik, ang mga salitang hindi iyon ang lumalabas. Lahat ay sapat na. Habang nasa biyahe pabalik, tahimik lang si Althea. Pinoproseso ang lahat sa kanyang isipan. Ang 6 na taon ng pagtitiis, ang bawat pag-iyak niya sa gabi, ang bawat pangmamaliit sa kanya dahil hindi siya magkaanak. Ang sampal, ang lahat ng sakit, lahat ay para protektahan ng isang bata. Isang legacy. Na binuo sa isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang nakakakilabot na realisasyon.
Gabriel, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng bigat ng katotohanan. Kung ang batang iyon ay hindi anak ni Mateo, ang buong kasal ko, ang 6 na taon ng buhay ko, ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang pagkatuklas sa posibleng kasinungalingan tungkol sa pagkatao ng anak ni Isabel ay parang isang sulo sa madilim na landas na tinatahak ni Althea. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa mansyon ng mga Valderrama, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglalantad ng isang katotohanang kayang bumuwag sa pundasyon ng buong pamilya. Ito na ang alas natin, Gabriel, sabi ni Althea habang magkaharap sila sa maliit na mesa sa kondo, napapalibutan ng mga dokumento at litrato. Kailangan lang nating mapatunayan na hindi si Mateo ang ama. Kapag nangyari iyon, lahat ng ginawa niya, ang kasal, ang pagpapahirap sa akin, ay mawawalan ng basihan. At meron pa tayong witness sa Laguna, dagdag ni Gabriel. Si Mang Tony, kinausap na siya ni Mr. David. Pumayag na siyang magbigay ng opisyal na salaysay. Natatakot siya, pero mas nangingibabaw daw ang konsensya niya. Tila sa wakas, ang balanse ay kumakampi na sa kanila. Ang kailangan lang nila ay oras. Ngunit ang oras ay isang bagay na hindi ibibigay sa kanila ng mga Valderrama. Kinabukasan, habang nasa bago niyang inuupahang maliit na opisina sa Pasig, isang espasyo na sumisimbolo sa kanyang bagong simula, isang malakas at biglaang katok sa pinto ang yumanig sa kanyang katahimikan. Pagbukas niya, 3 lalaking nakauniporme ang sumalubong sa kanya. Hindi sila ordinaryong pulis. Sila ay mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Miss Althea Reyes? Tanong ng pinuno. Isang seryosong lalaki na may matalas na tingin. Ako nga po. Bakit po? Walang emosyon na iniabot ng lalaki ang isang dokumento. May dala po kaming search and seizure warrant para sa opisina na ito. Kayo po ay iniimbestigahan para sa kasong industrial espionage at paglabag sa Corporate Secrets Act. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ano? Hindi ko maintindihan. Nagkakamali yata kayo. Hindi siya pinansin ng mga ahente. Pumasok sila sa loob at sinimulang halughugin ang lahat. Ang kanyang laptop, ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga hard drive, lahat ay maingat na inilagay sa mga evidence bag. Ang munting opisina na pinaghirapan niyang itayo ay winasak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang isa sa mga kliyente ninyo, ang JTech Logistics, ay nagsampa ng formal na reklamo. Paliwanag ng ahente. Ayon sa kanila, ibinenta ninyo raw ang kanilang mga trade secrets sa pinakamalaki nilang kakompetensya. Mayroon silang mga ebidensya, mga email na nagmula raw sa inyong server. Imposible iyan, sigaw ni Althea. Hindi ko yan ginawa. Frame up ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat sa harap ng isang warrant. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. JTech Logistics, ang may-ari niyon, ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Doña Victoria. Ang balita ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng isang oras, sunod-sunod na ang tawag sa kanyang telepono. Ang una ay mula sa pinakamalaki niyang kliyente. Althea, I'm sorry. Nakita namin ang balita. We have to suspend our contract. Hindi kami pwedeng madawit sa ganitong iskandalo. Ang pangalawa ay mula sa bangko. Miss Reyes, due to the ongoing investigation, we have no choice but to freeze all your corporate and personal accounts pending the result of the case. Ang pangatlo ang pinakamasakit. Isang matalik na kaibigan na kasosyo niya sa isang maliit na proyekto. Althea, pasensya na. Hindi ko kayang malugi ang negosyo ng pamilya ko. Kailangan ko munang dumistansya. Sunod-sunod, isa-isa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng taong pinagkakatiwalaan niya ay biglang nawala.
Itinulak siya ng mga balderrama sa isang isla, nag-iisa at walang magawa. Nang gabing iyon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang kondo, dumating si Gabriel. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado, ay nababalot ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Althea dati. Pagkatalo. Althea, hirap niyang simulan. Alam ko na. Mapait na sabi ni Althea. Nawala na ang lahat. Ang opisina, ang pera, ang mga kliyente. Umiling si Gabriel. May mas masama pa. Tumingin si Althea sa kanya. Isang bagong takot ang gumapang sa kanyang puso. Tumawag si Mr. David kanina. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay mabigat. Ang witness natin, si Mang Tony. Kagabi, habang pauwi siya mula sa kanyang tindahan, may bumangga sa kanyang tricycle, isang itim na SUV walang plaka. Hit and run. Napasinghap si Althea, napahawak siya sa kanyang bibig. Buhay pa siya, mabilis na sabi ni Gabriel. Pero, nasa ospital siya ngayon. Malubha ang kalagayan. He's in a coma, Althea. At hindi alam ng mga doktor kung kailan o kung magigising pa siya. Sa puntong yun, gumuho ang lahat. Ang pag-asa, ang tapang, ang determinasyon. Napalitan ito ng isang malamig at mabigat na desperasyon. Hindi lang ito isang legal na laban. Handa silang pumatay. Handa silang sirain ang buhay ng kahit sinong inosenteng tao para lang manalo. Napahagulhol si Althea. Hindi na dahil sa sarili niya, kundi dahil sa isang matandang lalaki na ang tanging kasalanan ay ang pagnanais na itama ang isang pagkakamali. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nagring ang telepono ni Gabriel. Kinuha niya ito, tiningnan ang numero at napakunot ang kanyang noo. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode. Hello, Mr. Santos, Attorney Dizon here. Ang malamig at professional na boses ng abogado ng mga balderrama. I believe your client is with you. I have a message for her. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. My clients are very compassionate people. Pagpapatuloy ni Attorney Dizon, ang bawat salita ay puno ng sarkasmo. They are willing to make all of this disappear. The NBI investigation, the frozen accounts, everything. All she has to do is sign the original settlement agreement, accept our generous offer, and disappear from their lives forever. Natahimik si Althea. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang alok ay malinaw. Isuko mo ang laban. Isuko mo ang katotohanan. Isuko mo ang iyong kaluluwa. At bibigyan ka namin ng kapayapaan. Isang kapayapaan na binili sa iyong pananahimik. Ang katahimikan sa loob ng condominium unit ay nakakabingi. Para kay Althea, ang bawat sulok ng espasyo ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang mga pader ay tila lumiliit. Sinasakal siya sa kanyang kalungkutan. Sa ibabaw ng coffee table, sa gitna ng kadiliman, nakalatag ang isang dokumento na ipinadala ni Attorney Dizon sa pamamagitan ng email. Ang settlement agreement, ang kanyang puting bandila. Ang mga salita ay malinaw, ang mga numero ay malaki. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang blangkong linya sa dulo, naghihintay sa kanyang pirma. Ang pirma natatapos sa lahat. Pagod na siya, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang tapang na naramdaman niya, ilang linggo lang ang nakalipas ay tila isang malayong alaala. Ang bawat hakbang niya pasulong ay sinasalubong ng 10 hakbang na pag-atake mula sa mga balderrama. At ngayon, hindi na lang siya ang nasasaktan. Si Mang Tony, isang inosenteng tao, ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang ospital dahil sa kanya. Kasalanan ko ito. Paulit-ulit na bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Masyado akong naging mapangahas. Isang langgam na sinubukang kalabanin ng isang dambuhalang halimaw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang tanging taong gusto niyang makausap
at ang tanging taong ayaw niyang biguin. Pinindot niya ang pangalan ni Gabriel. Althea, anong nangyari? Ayos ka lang? Mabilis na sagot nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Gabriel, ang kanyang boses ay basag. Tama na. Anong tama na? Althea, huwag kang mag-isip ng ganyan. This is what they want. Ayoko na. Putol niya sa sinasabi nito. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na kaya. Tingnan mo ang nangyari. Sinira nila ang negosyo ko. Na-freeze ang pera ko. At higit sa lahat, may taong nasa bingit ng kamatayan dahil sa akin. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi mo kasalanan yon, Althea. Sila ang may kasalanan. Pero ako ang nagtulak sa kanya doon. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Kung hindi ko na lang siya hinanap, kung nanahimik na lang ako, buhay pa sana siya ng normal ngayon. Paano ko pa ipagpapatuloy ito, Gabriel? Paano kung may madamay pang iba? Natahimik si Gabriel sa kabilang linya. Alam niyang walang salita ang kayang pag-aanin ang bigat na nararamdaman ni Althea. Tatanggapin ko na ang alok nila, mahinang sabi ni Althea. Tila sumusuko na. Pipirmahan ko na. Aalis ako para matapos na ang lahat ng ito. Althea, huwag. Paalam, Gabriel. At salamat sa lahat. Bago pa man makasagot si Gabriel, ibinaba na niya ang tawag. Inihagis niya ang telepono sa sofa at napahagulhol ng tuluyan. Ang kanyang mga iyak ay walang tunog, tanging mga balikat na nanginginig at mga luhang walang tigil sa pag-agos. Para makatakas sa kanyang isipan, binuksan niya ang telebisyon. Nagbabaka sakaling may palabas na makapagpapatulog sa kanya. Ngunit ang tadhana ay tila mapaglaro. Isang high society news program ang nakaere at ang itinatampok nila ang taunang charity ball ng Valderrama Foundation. Sa screen, sa gitna ng mga kumikinang na ilaw at mga taong nakangiti, nakita niya sila. Si Doña Victoria, eleganteng-elegante sa kanyang itim na gown, nakangiti sa mga kamera. Sa tabi niya, si Mateo, guwapong-guwapo sa kanyang tuksido. At nakakapit sa braso ni Mateo, suot ang isang napakagandang pulang bestida, ay si Isabel Gonzaga. Hawak-hawak niya sa kamay si Migs, na nakasuot din ng maliit na tuksido. Mukha silang perpekto. Ang perpektong pamilya. Isang reporter ang lumapit sa kanila. Mr. Valderrama, sa gitna po ng mga kontrobersya, narito pa rin kayo. Matatag at buo bilang isang pamilya. Ngumiti si Mateo sa kamera. Isang nangiting sanay na sanay sa harap ng publiko. Ang pamilya ang pinakamahalaga, sabi niya. At gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko, lalo na ang aking anak. Ang mga salitang iyon, ang imahe nila na masaya at hindi matinag. Iyon ang huling patak. Ang huling dagok na tuluyang dumurog sa puso ni Althea habang sila ay nagdiriwang, siya ay narito, wasak at nag-iisa. Pinatay niya ang telebisyon. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang galit. Tanging isang malamig at basag na pakiramdam ng pagkatalo. Kinuha niya ang ballpen sa mesa. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig. Ito ay manhid. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Napahinto si Althea. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Natatakot, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Althea, ako ito. Si Gabriel. Buksan mo ang pinto. Ang boses nito ay apurado. Nag-aalangan, binuksan niya ang pinto ng bahagya. Bumungad sa kanya si Gabriel. Mukha itong pagod, magulo ang buhok, at tila hindi natulog ng ilang araw. Ngunit ang kanyang mga mata, may kakaibang liwanag. Isang liwanag ng pagkaapurahan at pag-asa.
"Huwag mong gagawin, Althea," sabi niya. Ang kanyang hininga ay habol. Nakita niya ang settlement agreement at ang ballpen sa mesa. "Huwag kang susuko." "Gabriel, pinag-usapan na natin ito. Tapos na." "Hindi pa tapos ang laban." Putol niya at itinaas ang hawak niyang isang manipis na brown envelope. Mukha itong ordinaryo, ngunit ang paraan ng pagkakahawak niya dito ay tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Hindi ko alam kung paano," sabi niya. "Pero nakuha ko. Nag-iwan ng clue. Ang contact ko bago siya nawala. Sa tingin ko, nakuha ko na." Nakatayo si Althea sa gitna ng kanyang sala. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa brown envelope na hawak ni Gabriel. Ang papel na yon, manipis at mukhang simple, ay tila naglalaman ng bigat ng kanyang nakaraan at ng susi sa kanyang kinabukasan. "Ano yan, Gabriel?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Hindi nagsalita si Gabriel. Dahan-dahan, na parang nag-iingat sa isang bombang sasabog anumang oras, binuksan niya ang sobre. Mula sa loob, kinuha niya ang isang solong papel na nakatupi. Binuklat niya ito. Isang laboratory report. Lumapit si Althea. Ang mga mata niya ay mabilis na sinuri ang mga nakasulat. Mga teknikal na salita. Mga numero. Mga genetic marker. Ngunit sa pinakababa ng pahina, may 2 pangungalan at isang konklusyon na nakasulat sa malinaw at hindi mapagkakamali ang mga letra. Subject A, Mateo D. Valderrama. Subject B, Miguel Migs G. Gonzaga. Conclusion: based on the DNA markers analyzed, Subject A is excluded as the biological father of Subject B. The probability of paternity is 0.0%. Napahawak si Althea sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salitang yon ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang katotohanan na mas matalas pa sa anumang kutsilyo, mas malakas pa sa anumang sampal. "Paano?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Ang kontak ko sa ospital," paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Bago siya tuluyang nag-resign at nagtago dahil sa takot, nag-iwan siya ng isang huling mensahe. Isang numero ng isang storage unit sa ilalim ng ibang pangalan. Nandoon daw ang kopya ng konsensya niya. Matagal bago ko nakuha ang access, pero ito na. Ito ang orihinal na resulta, bago ito pinalitan at selyuhan ng mga Valderrama. Isang tawa ang kumawala kay Althea. Hindi isang masayang tawa, isang tawa na puno ng pait, ng kabalintunaan. 6 na taon. 6 na taon ng kanyang buhay, ng kanyang pagtitiis, ng kanyang mga luha. Lahat ay para sa isang kasinungalingan. Ang pamana na pinoprotektahan ni Mateo, ang dugo at laman na ipinaglalaban niya, lahat ay isang malaking panloloko. Ang pakiramdam ng pagkatalo na bumabalot sa kanya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang apoy, isang nagngangalit, hindi mapapatay na apoy ng galit at determinasyon. Ang piraso ng papel na ito ay hindi lang ebidensya, ito ay isang sandata, ang pinakamalakas na sandata. "Ito na," sabi niya. Tinitingnan si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ito na ang katapusan nila. Habang pinoproseso nila ang kanilang tagumpay, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang hindi pamilyar na numero. Maingat niya itong sinagot. "Hello? Sino ito?" Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Si Mang Tony po ito." Nagkatinginan sina Althea at Gabriel. Parehong gulat. "Mang Tony, gising na po kayo. Kamusta na po kayo?" Halos sabay nilang sabi.
Ayos na po ako, ma'am, sir, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw. Sabi ng doktor, milagro raw na nagising ako. Pero habang nakapikit ako, isa lang ang iniisip ko, ang konsensya ko, ang kasalanang tinago ko ng 10 taon. Huminga ito ng malalim. Handa na po akong magsalita. Handa na po akong sabihin ang lahat ng nakita ko noong gabing iyon. Ang itim na kotse, ang pagharang nito sa kotse ni Ma'am Amelia. Lahat-lahat. Kung ang DNA result ay isang bala, ang testimonya ni Mang Tony ay ang baril na magpapaputok dito. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa kanilang mga kamay na. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng bumaliktad. Hindi na sila ang tinutugis, sila na ngayon ang mga ngaso. Tiningnan ni Althea ang settlement agreement na nakakalat pa rin sa mesa, isang simbolo ng kanyang muntik ng pagsuko. Kinuha niya ito at sa harap ni Gabriel, dahan-dahan niya itong pinunit. Punit sa gitna. Punit ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito, parang confetti ng kanyang nabawing tapang. Tapos na ang pagtatago, Gabriel, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Tapos na ang pagiging biktima. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng syudad, ang syudad na pag-aari ng mga Valderrama. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng takot. Panahon na para tapusin ang dula-dulaan na ito, sabi niya. Ang kanyang refleksyon ay makikita sa salamin ng bintana. Isang babaeng hindi na nasasaktan, kundi handa ng manakit pabalik. Tumingin siya kay Gabriel. Pero hindi natin ito gagawin sa korte. Hindi pa. Dadalhin natin ang laban sa mismong teritoryo nila, sa puso ng kanilang kaharian. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, isang huling pagtatanghal kung saan ang lahat ng maskara ay babagsak. Tumawag ka sa opisina ni Mateo, utos niya kay Gabriel. Sabihin mo, gusto kong makipagkita, isang huling pagkakataon para ayusin ang lahat, isang family meeting sa mansyon. At siguraduhin mong nandoon silang lahat. Si Mateo, si Doña Victoria at lalong-lalo na si Isabel. Ang sala ng mansyon ng mga Valderrama ay parang isang teatro na naghihintay sa huling akto ng isang dula. Nakaupo si Mateo sa kanyang paboritong leather armchair, isang baso ng mamahaling whiskey ang nasa kanyang kamay. Sa tapat niya, sa kanyang trono-like na upuan, naroon ang kanyang ina, si Doña Victoria, kalmado at hindi matinag. Sa tabi ni Mateo, sa isang mas maliit na sofa, nakaupo si Isabel. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso nito, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Nang iparating ng sekretarya ni Mateo ang hiling ni Althea para sa isang family meeting, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Mateo. Sa wakas, susuko na siya. Ang pagdating niya rito sa kanilang teritoryo ay isang malinaw na senyales ng pagsuko. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto at ang yabag ng mga paa ang nagpahinto sa pag-ikot ng yelo sa baso ni Mateo. Pagpasok ni Althea sa sala, sinalubong siya ng pamilyar na lamig ng lugar. Ang amoy ng lumang pera at ng kayabangan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang ibon na takot sa hawla. Siya ang bagyo na sisira dito. Tiningnan niya sila isa-isa. Si Doña Victoria, ang reynang bakal, na may mapanuring tingin. Si Isabel, ang ahas, na may halong takot at pagmamataas sa kanyang mga mata. At si Mateo, ang kanyang asawa, ang lalaking sumira sa kanya. Nakatingin ito sa kanya na tila isang hari na naghihintay sa pagluhod ng kanyang talunang kalaban. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papalapit sa malaking center table na gawa sa salamin at kahoy. Mula sa kanyang daladalang folder, kinuha niya ang isang piraso ng papel. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya ito iwinasiwas. Dahan-dahan na may kontroladong galaw, ipinatong niya ito
sa gitna ng lamesa. Ano yan? Ang pinirmahan mo ng settlement? Mayabang na tanong ni Mateo. Hindi siya sinagot ni Althea. Tumingin lang siya diretso sa mga mata ni Mateo at sinabing, "Tingnan mo." Napakunot ang noo ni Mateo. May kakaiba sa kilos ni Althea. Isang nakakakilabot na katahimikan. Tumayo siya, lumapit sa mesa, at kinuha ang papel. Binasa niya ang nakasulat sa itaas. Laboratory report. Sinimulan niyang basahin ang mga detalye. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. At pagkatapos, narating niya ang konklusyon. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Subject A is excluded as the biological father of Subject B. Probability of paternity is 0.0% hindi. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi. Binitawan niya ang papel na tila napapaso. Nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga. Ang perpektong palamuti ng sala ay nagsimulang umikot. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. "Honey, ano yan? Peke yan, di ba?" Nanginginig na sabi ni Isabel. Tumatayo na rin. "Huwag kang maniwala sa kanya. Desperada na siya. Gagawa't gagawa siya ng kasinungalingan." "Hindi totoo yan," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. "Anak ko si Migs." "Talaga ba, Mateo?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. "Kaya pala ipinasil ng pamilya mo ang orihinal na resulta sa St. Luke's 7 taon na ang nakalipas dahil sigurado ka?" Sa pagbanggit ng St. Luke's, biglang namutla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula kay Mateo patungo kay Doña Victoria, tila isang hayop na na-corner. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sigaw ni Isabel. "Mateo, ako ang paniwalaan mo. Ako at ang anak mo." Ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ng credit card bill ng misteryosong text message ay biglang lumaki at naging isang dambuhalang puno ng katotohanan sa isipan ni Mateo. Ang mga kasinungalingan ni Isabel, ang pagpupumilit niyang makuha ang trust fund, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan sa isang masakit at nakakawasak na paraan. Ang buong pundasyon ng kanyang mga desisyon sa nakalipas na 6 na taon, ang kasal, ang pagwawalang bahala kay Althea, ang pagprotekta kay Isabel, lahat ay gumuho. Habang nasisiraan ng loob si Mateo at nagpapanik si Isabel, ibinaling ni Althea ang kanyang tingin sa nag-iisang taong nananatiling tahimik. Ang reyna. "At kayo, Doña Victoria," sabi ni Althea, "ang bawat salita ay may bigat. Hindi lang po kasinungalingan tungkol sa dugo ang itinatago ninyo, hindi ba?" Naningkit ang mga mata ni Doña Victoria. "Wala akong panahon para sa mga walang katuturan mong paratang." "Talaga po ba?" tanong ni Althea. "Baka ang pangalang Mang Tony, ang street vendor mula sa Antipolo, ay magpabalik ng inyong alaala?" Sa pagbanggit ng pangalan, sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang pagkasira sa perpektong maskara ni Doña Victoria, isang bahagyang panginginig ng kanyang labi, isang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. "Gising na po siya, Doña," pagpapatuloy ni Althea. At naaalala niya ang lahat. Naaalala niya ang itim na SUV na walang plaka. Naaalala niya kung paano nito hinarang at ginipit ang kotse ng mami ko hanggang sa mawalan ito ng kontrol sa bangin at handa na siyang tumestigo. "Kasinungalingan!" sigaw ni Doña Victoria. Tumatayo na. Ang kanyang boses ay hindi na kalmado, kundi matinis at puno ng galit. "Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan." Sa labas, isang mahinang tunog ang nagsimulang marinig. Isang tunog na unti-unting lumalakas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nagkatinginan ang lahat. Kasabay ng paghinto ng mga sirena sa tapat ng mansyon, tumunog ang doorbell.
Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang isang lalaking nakasuit na may dalang warrant. Doña Victoria Valderrama? Tanong ng lalaki. Iniimbitahan po namin kayo na sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa pagkamatay ni Amelia Reyes, 10 taon na ang nakalipas. Gumuho ang mundo sa loob ng sala. Si Isabel ay napasandal sa pader, umiiyak. Si Doña Victoria ay natigilan, tila isang estatwang nabasag. At si Mateo, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang imperyo, sa gitna ng mga wasak na kasinungalingan, ang tanging nakikita niya ay si Althea. Ang babaeng winasak niya, ang babaeng ipinagpalit niya para sa isang kasinungalingan. Ang katotohanan sa mga mata nito ay mas masakit pa sa lahat ng ebidensya. Dahan-dahan na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, lumakad siya papalapit kay Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pride, lahat ay nawala. At doon, sa harap ng lahat, sa sahig na marmol ng kanyang bumagsak na kaharian, lumuhod si Mateo Valderrama. Tumingala siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa niya kailanman ipinakita. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang sakit na ngayon pa lang niya naramdaman. Althea, patawarin mo ako. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabi na yon. Para kay Althea, ang mga sumunod na araw ay tila isang panunood mula sa malayo, habang ang isang dambuhalang imperyo ay gumuho piraso-piraso. Ang balita ay nasa lahat ng dako. Sa telebisyon sa kanyang kondo, pinapanood niya ang mga business news anchor na may seryosong mukha habang inuulat ang pagbagsak ng stocks ng Valderrama Corporation. Ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang bumibitaw. Ang pangalang Valderrama, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo na ngayon ng iskandalo at krimen. Si Doña Victoria Valderrama ay kinasuhan ng murder at corporate fraud. Sa bigat ng testimonya ni Mang Tony at ng mga ebidensyang nakalap ni Gabriel, sinabi ng mga legal expert na halos sigurado na ang hatol na habambuhay na pagkakakulong. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono. Si Isabel Gonzaga naman, kasama ang kanyang anak at ang tunay na ama nito, ay naglahong parang bula. Isang araw, nawala na lang sila sa kanilang tinitirhang townhouse. Sabi ng mga balita, posibleng tumakas na sila palabas ng bansa. Dala ang perang nakuha nila mula kay Mateo sa loob ng maraming taon. Para kay Althea, wala na siyang pakialam. Sila ay mga multo na lang ng isang masamang panaginip. At si Mateo, nawala sa kanya ang lahat. Ang ina na hinahangaan niya ay isa palang kriminal. Ang anak na ipinaglaban niya ay hindi pala sa kanya. Ang kayamanan at kumpanyang ipinagmamalaki niya ay unti-unti nang nagiging abo. Isang hapon, habang naglalakad si Althea sa isang tahimik na parke sa Salcedo Village, isang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Althea! Lumingon siya. Nakatayo doon si Mateo. Ngunit ibang Mateo na ito. Wala na ang mamahaling suit at ang aroganteng tindig. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit sa unang pagkakataon, wala na ang bigat ng kayabangan sa kanyang mga balikat. Anong ginagawa mo rito? Kalmadong tanong ni Althea. Aalis na ako, sabi niya. Pupunta ako sa isang lugar na malayo. Magsisimula ulit, kung saan walang nakakakilala sa akin. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako pwedeng umalis nang hindi kita nakakausap. Naglakad sila nang sabay sa isang landas na nalililiman ng mga puno. May ilang metrong distansya sa pagitan nila. Wala ako ritong para humingi ng isa pang pagkakataon. Panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng isang katahimikan na hindi pa naririnig ni Althea mula sa kanya.
Alam kong wala na akong karapatan doon. Nandito ako para humingi ng tawad. Isang tunay na paghingi ng tawad. Huminto siya sa paglalakad at humarap kay Althea. Patawad, Althea. Patawad sa 6 na taon na sinayang ko. Patawad sa bawat sakit, sa bawat luhang pumatak dahil sa akin. Naging bulag ako sa kayabangan, sa pride, sa isang kasinungalingan na gusto kong paniwalaan. At sa proseso, nawala ko ang nag-iisang totoong bagay sa buhay ko noon. Ikaw. Tinitigan siya ni Althea. Wala na siyang naramdamang galit. Wala nang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Dagdag ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Matagal na hindi nagsalita si Althea. Tumingin siya sa mga dahon na nalalaglag mula sa puno. Bawat isa ay parang isang kabanata ng kanyang buhay na natatapos. Pinapatawad na kita, Mateo, sabi niya sa wakas. Isang guhit ng ginhawa ang dumaan sa mukha ni Mateo. Salamat! Pero linawin ko lang, putol ni Althea. Tinitingnan siya diretso sa mga mata. Hindi kita pinapatawad para sa iyo, Mateo. Ginagawa ko yan para sa akin. Natahimik si Mateo, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Nauunawaan ang bigat ng sinabi nito. Naiintindihan ko. Kailangan kong bitawan ang galit para makalaya ako. Pagpapatuloy ni Althea, at sa pagpapatawad ko sa iyo, pinalalaya ko ang sarili ko mula sa lahat ng sakit na idinulot mo. Tapos na ang kabanata natin. Panahon na para isulat ko ang sa akin. Tumango ulit si Mateo, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You deserve to be happy, Althea. Truly. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Tumalikod si Mateo at nagsimulang maglakad papalayo. Isang anino na unti-unting nilamon ng dapit hapon. Hindi na lumingon si Althea. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bench na nakaharap sa isang maliit na lawa. Umupo siya doon. Pinapanood ang paglubog ng araw. Naramdaman niya ang isang bigat na nawala mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Hindi nagsalita si Gabriel. Umupo lang ito sa tabi niya, kasama niya sa panonood ng papalubog na araw. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, naramdaman ni Althea ang kamay nito na dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Isang hawak na mainit, magaan, at puno ng pangunawa. Tumingin siya kay Gabriel at ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting nagsasabing, nandito lang ako. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Mahinang tanong ni Gabriel. Isang taon na ang lumipas. Sa loob ng isang maliwanag at modernong boardroom sa Ortigas, nakatayo si Althea Reyes sa harap ng mga potensyal na mamumuhunan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang kanyang bawat salita ay puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta niya ang 5 taong plano ng kanyang muling itinayong kumpanya, ang Reyes and Associates. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, takot magkamali. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang leader, isang visionary. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi dahil sa mga luhang hindi pumatak, kundi dahil sa apoy ng isang pangarap na kanyang tinutupad. At iyan, pagtatapos niya, habang isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kinabukasan ng Reyes and Associates, isang kinabukasan na binuo sa integridad, galing at katatagan. Isang palakpakan ang pumuno sa silid. Habang kinakamayan niya ang mga investor, naalala niya ang conference room ng mga Valderrama. Ang lamig, ang takot, ang pakiramdam na siya ay maliit at walang halaga. Ngayon, sa sarili niyang boardroom, sa ilalim ng sarili niyang pangalan, naramdaman niya ang kabaligtaran. Naramdaman niya na siya ay sapat. Kinahapunan, pagkatapos ng matagumpay na meeting,
Nagmaneho si Althea papunta sa isang lugar na matagal na rin niyang hindi napupuntahan. Isang tahimik na memorial park kung saan ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Nilapitan niya ang isang puntod na gawa sa puting marmol. Simple lang ang nakasulat. Amelia Reyes, isang mapagmahal na ina. Inilapag niya ang isang buke ng mga puting rosas sa ibabaw nito. Gamit ang kanyang panyo, marahan niyang pinunasan ang pangalan ng kanyang ina. Tinatanggal ang mga alikabok na naipon. Ma, mahina niyang sabi, habang nakaupo siya sa damuhan. Natapos na po ang laban. Ang hustisya na matagal nating hinintay, nakuha na po natin. Tumingala siya sa maaliwalas na langit. Alam ko pong masaya na kayo dyan at gusto ko rin pong malaman ninyo. Masaya na rin po ako. Tunay na masaya. Isang nangiti, isang tunay at payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi na ito isang nangiti para magtago ng sakit. Ito ay isang nangiti ng isang taong naghihilom na. Bago dumilim, nagmaneho siya papunta sa isang beach sa Batangas kung saan naghihintay sa kanya ang isang tao. Naabutan niya si Gabriel na nakaupo sa buhanginan, nakatanaw sa papalubog na araw. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Tumabi si Althea sa kanya at walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Nakinig lang sila sa musika ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Maganda ang araw mo? Tanong ni Gabriel. Hindi inaalis ang tingin sa karagatan. Sobra. Sagot ni Althea, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Isinara namin ang pinakamalaking deal ng kumpanya. Congratulations, sabi ni Gabriel. At sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang pagmamahal at paghanga sa mga mata nito ay hindi nagbabago. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malambot at basang buhanginan. Naghabulan sila na parang mga bata. Tumawa ng malakas nang may isang aalon na biglang umabot sa kanila. Ang tawa ni Althea ay malaya at totoo. Isang tunog na matagal na nawala sa kanya. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa abot tanaw, huminto sila. Ang tanging liwanag na lang ay nagmumula sa nag-aagaw na dilim at liwanag. Humarap si Gabriel sa kanya. Masaya ka ba, Althea? Tanong nito. Ang boses ay seryoso, ngunit malambing. Tumingin si Althea sa mga mata ni Gabriel. Ang lalaking naging kanyang sandigan, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Oo, Gabriel, sagot niya, at naramdaman niya ang mainit na pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Masaya ako. Dahan-dahan, inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at inayos ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pisngi nito. Ang parehong pisngi na minsan ay nasaktan at nagpabago sa lahat. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa saliw ng mga alon, hinalikan siya ni Gabriel. Hindi ito marahas, hindi nagmamadali. Ito ay isang halik na puno ng paggalang, ng pangako, ng isang pag-ibig na hininog ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang aklat na puno ng mga blangkong pahina. Naghihintay na sulatan nilang dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkayakap, nakatanaw sa dulo ng abot-tanaw. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dalampasigan ay hindi na si Althea Valderrama, ang asawang martir. Hindi na rin siya si Althea Reyes, ang tagapagmanang naghahanap ng hustisya. Siya na lang si Althea. Isang babaeng buo, isang babaeng malaya. Hindi na siya biktima ng kanyang nakaraan. Siya na ang may akda ng kanyang kinabukasan. At sa kanyang labi, isang ngiti ang nananatili. Isang nangingiti na kasing liwanag
ng isang bagong umaga. Sa huli, ipinapakita ng kwento na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng pang-aabuso at kasinungalingan, may puwang pa rin para sa muling pagbangon at tunay na hustisya. Kapag ang katotohanan ay piniling ilantad, ang kasamaan, gaano man ito kalakas at kayaman, ay tiyak naguguho sa sariling bigat ng kasalanan nito. At ang taong matagal na inapakan ng dangal, kapag natutong ipaglaban ang sarili, ay muling makakahanap ng liwanag, dignidad, at kalayaan. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Maaaring matagal ang paghihintay, masakit ang proseso, ngunit darating ang araw na ang tama ay mananaig at ang mali ay papanagutin. Sa inyong palagay, hanggang saan ang kaya ninyong tiisin bago kayo tuluyang lumaban para sa sarili ninyo? Kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, pipiliin ba ninyo ang katahimikan o ang katotohanan? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta. Sana ay ligtas kayo, maayos ang inyong kalagayan, at patuloy kayong makatagpo ng lakas sa bawat pagsubok ng buhay. Ano ang aral na pinakatumimo sa inyong puso mula sa kwentong ito? Candy.